Habang nakatutok ang mundo sa mga tangke sa Ukraine, may tahimik na labanan din sa loob ng Russia sa ilalim ng imperyo ni Putin. May isang marupok na samahan ng mga rehiyon na pinagbubuklod hindi ng katapatan, kundi ng takot. Ngayon, nababasag na ang huwad na pagkakaisa. Hindi lang naubos ng digmaan ang yaman ng Moscow, kundi inilantad din ang malalalim na bitak sa loob. Sa Dagestan, ang mga bulong ng pagtutol ay naging protesta at hayagang pagsuway. May ilang rehiyon sa Russia na gustong maging malaya. Kaya nahaharap ang Kremlin sa matinding banta. Mawawalan sila ng hanggang 40% ng kanilang teritoryo. Sa totoo lang, nagsisimula na itong magmukhang huling mga araw ng Soviet Union. Ngayon, ang tanong ay hindi lang Ukraine, kundi kung mapipigilan pa ni Putin ang pagkakawatak-watak ng sariling bansa. Kung titingnan mo lampas sa mga parada at propaganda na ipinapakita ni Putin sa kanyang mga tao, makikita mo na may ibang uri ng labanan na nabubuo sa loob mismo ng Russia. Hindi ito laban ng tangke o teritoryo, kundi ng pagkakakilanlan at tao. Ang krisis ng mga separatista sa Russia ay hindi lang basta balita. Isa itong lumang sugat na matagal nang hindi pinapansin at ngayon ay muling dumudugo. Ang dating tahimik na problemang nasa mga aklat ng kasaysayan ay ngayon lantad na at kumakalat ng mas mabilis kaysa kayang pigilan ng Kremlin. Ang pag-ipon ng sama ng loob sa matagal na panahon ay nagpapakita ng matinding pagkakahati ng bansa. Kahit mukha lang itong malawak na lupain sa mapa, may 83 rehiyon ang Rusya. At mahigit 20 dito ay etnikong republika na may sariling wika, tradisyon, at alaala ng kalayaan. Matagal na ginamit ng Moscow ang takot, pera, at puwersa para patahimikin sila. Pero unti-unti nang nababawasan ang bisa nito. Habang humihina ang impluwensya ni Putin, mas malaya nang ipinapahayag ng mga tao ang kanilang wika, pinagmulan, at karapatan. Kapag pinapatahimik sila ng estado, lalo silang nag-iingay at nagagalit, kaya lumalala ang mga problema. Silipin mo ang Bashkortostan. Noong mas maaga ngayong taon, libu-libong tao sa Ufa ang nagprotesta sa kalsada. Sumisigaw sa wikang Bashkir. Matapos maaresto si Fahil Aslianov, isang lokal na aktivistang tagapagtanggol ng wikang Bashkir at pagkakakilanlan. Hindi ito pampulitikang protesta, kundi tungkol sa dignidad. Pero tinuring itong banta ng Moscow. Tama ba? Pumasok ang pulis, daan-daan ang inaresto, at nawala ang internet. Naapula ng gobyerno ang protesta, ngunit lumaganap ang mensahe lampas Bashkortostan. Hindi natahimik ang mga tao, at hindi lang Bashkortostan ito. Sa Dagestan, mas matindi ang galit mula nang magsimula ang digmaan. Daan-daan na ang mga protesta laban sa draft sa rehiyong ito. Sinabi ng lokal na kleriko na hindi makatarungan ang digmaan. Nagharang ng kalsada ang mga ina para pigilan ang military bus at tumanggi ang mga kabataang lalaki na lumaban para sa adhikaing hindi nila pinaniniwalaan. Nagpadala ang Kremlin ng National Guard pero hindi na ibalik ang kaayusan. Ngayon, kabilang na ang Dagestan sa may pinakamaraming umiiwas sa draft sa bansa. Sawang-sawa na ang mga tao roon na mamatay para sa digmaan ng iba. Ramdam na ramdam mo ang pagod sa mga lugar na iyon. Umaalingaw-ngaw din ang pagkadismaya sa Baratsya. Maliit na republika malapit sa Mongolia. Kahit wala pang 1 milyon ang populasyon nito, kabilang ito sa may pinakamaraming namatay sa digmaan sa Ukraine. Ipinapadala sa unahan ng labanan ang maraming kalalakihan mula sa mahihirap na baryo. Habang ang mga elitista ng Moscow ay ligtas na nakaupo sa kanilang mga tahanan, halos lahat ng kabataang lalaki sa ilang mga baryo ay nawala na. Sa Tuva, Kalmykia at North Caucasus, dahil sa kahirapan, marami ang pumapasok sa militar para makaahon. Nangangako ang recruiter ng mataas na sahod at medalya, pero libing lang ang napapala. Malupit ang katotohanan. Para sa bawat sundalong namamatay mula sa Moscow, dos-dosin ng iba pa ang namamatay mula sa mga republika. Habang dumarating ang mga kabaong, nagtatanong ang mga tao, bakit namamatay ang kanilang mga anak para sa digmaang hindi nila laban? Bakit sila nakikipaglaban para ipagtanggol ang isang gobyernong hindi naman sila itinuturing na kapantay? At hindi nakakaligtas sa mga lokal ang kabalintunan nito. Nagbibiro sila na bala lang ang anak nila para sa Rusya. Madilim na biro na nagsasabi ng lahat. Hindi na nila nakikita ang sarili bilang mamamayan, kundi parang bahagi na lang na madaling palitan ng makinarya ng digmaan. Sa ibang republika, ang dalamhati ay nauuwi sa galit. Kaya marami na ang tahasang nagtatanong sa awtoridad ng Moscow. Hindi na lang tungkol sa kahirapan o politika ang mga protesta, kundi mas malalim pa ang pakiramdam na hindi lang pinamumunuan, kundi sinasaid din ng Moscow ang mga rehiyong ito. Habang ang katawan ay papunta sa isang direksyon,
Sa kabila naman dumadaloy ang pera. Ang panlabas na rehiyon ng Rusya ang nagpo-produce ng langis, gas, diamante at metal na nagpapatakbo sa bansa. Pero halos wala silang kita. Halimbawa, ang Yakutia ang pangunahing gumagawa ng diamante sa Rusya. Saganan sa likas na yaman ang rehiyong ito at gumagawa ng 15% ng diamante sa mundo. Ayon sa pinuno ng Diamond Sorting Center, noong 2024, mahigit 4 bilyon ang kinita ng mga minahan. Ngunit wala pang 2% ng halagang iyon ang nakuha ng lokal na budget ng rehiyon. Samantala, ang mga paaralan ay nagkakandaluya, kulang sa supply ang mga ospital, at ang buong mga bayan ay lumulubog sa kahirapan. Pareho ang kwento sa Siberia at malayong silangan. Kinukuha ng Moscow lahat. Walang ibinabalik. Pakiramdam ng mga tao ay ninakawan at kinalimutan habang pinapanood nilang nawawasak ang kanilang mga lupain at komunidad. At iyan ang bahagi na ayaw aminin ng Moscow. Kahit sinisip-sip nila lahat ng yaman, hindi naman gumaganda ang buhay ng karaniwang tao. Ngayon, humaharap ang bansa sa mahigit 16,000 international na parusa. Pinakamarami sa makabagong kasaysayan. Bumaba ang dayuhang pamumuhunan. Tumaas ang implasyon ng higit 12% at hirap na hanapin ang pangunahing bilihin. Nagdoble ang presyo ng gasolina sa Siberia. Nagsasara ang mga paaralan dahil sa gastos sa pagpainit at hindi na rin makapagbigay ng pangunahing pangangalaga ang mga ospital. Kasama sa problemang pang-ekonomiya, ang kakayahang kumita. Umaasa ang maraming bayan sa Siberia sa pagmimina o pagtotroso. Ngunit mababa ang sahod at tumataas ang presyo. Sa Yakutia, ang karaniwang taunang kita ay mga $7,500 kumpara sa mahigit $25,000 sa Moscow. Malaki ang pagkakaibang yan, pero mas malalim pa ito kaysa pera o sa pilitang serbisyo. Tungkol ito sa pagkakakilanlan, tungkol sa kung sino ang mga tao at kung ano ang pinapayagan silang maging. Ang gobyerno ni Putin ay humihingi ng katapatan, pero hinihingi rin nito ang pag-aangkop. Matapos ang reforma sa edukasyon noong 2000 at 18, inalis ang mga wikang minorya sa paaralan at pinalitan ng aralin tungkol kay Grushkimir, ang tinatawag na salitang Ruso. Itinuturing na ekstremismo ang pagmamalaki sa lokal na kultura at nanganganib maparatangan ng terorismo ang mga aktivistang nagtatanggol dito. Sa Karelia, binubuhay muli ang wikang Finnish. Pinag-uusapan sa Tardistan ang pagbabalik ng pagkapangulo na tinanggal ni Putin. Sa buong bansa, lumalaki ang maliliit na paglaban sa kultura. Tahimik na rebellion ito. Ang araw-araw na pamamahala sa mga rehiyong ito ay lalong nagpasiklab ng kanilang galit. Sobrang sentralisado ang kapangyarihan sa Rusya, kaya kahit ang mga gobernador ay tagapamahala lang at lahat ng desisyon ay mula Moscow. May regional parlamento, pero di sila independenteng makakilos. Kaya kapag may baha sa Yakutia o kapag nasisira ng pagmimina ang mga pastulan ng mga pusa sa Arctic North, hindi makakakilos ang mga lokal na leader nang walang pahintulot mula sa Kremlin. Ang resulta nito ay isang bansa na parang federasyon sa papel, pero sa aktwal ay parang sinasakop lang. Kapag matagal kang hindi pinapansin, magtatanong ka ng delikadong tanong tulad ng, paano kung tayo ang mamahala? Ang tanong na yan ay may bagong tagapakinig online. Sa internet, pinag-ugnay ng Free Nations of Russia Forum ang mga aktivista mula sa iba't ibang republika. Hindi lang nila hinihiling ang mas malaking autonomiya, iniisip din nila ang buhay na walang Moscow. Mga kabataan sa Dagestan, Bashkortostan at Tardistan, mag-scroll sa Telegram, VK at TikTok at makikita mong bukas na pinag-uusapan ng iba ang tungkol sa pagkakakilanlan, kultura at kalayaan. Pinalalakas ng mga exiled na komunidad sa Europa at Mongolia ang mga mensaheng iyon. Makikita ng batang tuban kung paano pinapahalagahan ng Mongolia ang wika at tradisyon nila at magtataka kung bakit hindi ito ginagawa ng Moscow. Ang pagkausisa ay nagiging galit at ang galit ay nauwi sa aksyon. Ang dating bulong ay naging usapan na mabilis kumalat ngayon. Malaki ang pagkakaiba ngayon kumpara dati dahil ang pagkamuhi ay may plano na. Ukraina, sa mga rehiyon ng Rusya, nakamulat ng mata ang makita ang katabing bansang kasing laki ng Tardistan na lumalaban sa Moscow. Pinatunayan ng pagtutol ng Ukraina na posible ang paglaya. Hindi ito pantasya. Isang maliit na bansa ang humarap sa Kremlin at di naglaho. Ang larawang iyon ng paglaban ay nagtanim ng mapanganib na ideya sa Rusya. Kung kaya ng Ukraine tumayo mag-isa, bakit hindi tayo? Iyan ang kinatatakutan ng Kremlin. Inaasahan na ang sagot ni Putin sa lahat ng reklamo, pakiusap at protesta. Dumarami ang pulis, propaganda
at pagsisi sa dayuhang panghihimasok. Hindi ito galing kanluran, kundi mula mismo sa loob ng Rusya. Mula sa mga inang napilitang ilibing ang anak, sa mga gurong tinalikuran ang wika, at minero na nakitang dinadala sa Moscow ang yaman habang nasisira ang bayan. At iyan ang tunay na kinatatakutan ni Putin. Ang pinakamalaking takot niya ay hindi ang NATO, kundi ang mismong mapa ng Rusya. Sa loob ng 20 taon, itinayo niya ang kanyang kapangyarihan sa ilusyon ng katatagan. Pinag-isa niya ang lahat, pinatahimik ang mga tumututol, at siniguradong lahat ng desisyon ay dumadaan sa Moscow. Umubra ito ng ilang panahon. Ngayon, humihina ang ekonomiya, tumatagal ang digmaan, at unti-unting nawawala ang dating takot ng mga tao. Ano ang papalit? Mas delikado ito sa Kremlin, paniniwala. Ang paniniwala na baka hindi na nila kailangan ang Moscow, ang paniniwala na kaya nilang umalis at tumayo sa sarili nilang mga paa. Kaya kung pagsasamahin mo ang pagsupil sa kultura, pagsasamantala sa yaman, at kabayaran sa digmaan, makikita mo ang buong larawan. Magkakaugnay ang mga isyong ito, mga bitak na dumadaan sa pundasyon ng Rusya at pinapalala ang isa't isa. Isang binata mula Tuva ang nawala ang wika, lupa dahil sa pagmimina, at kapatid dahil sa digmaang hindi niya ginusto. Pag-uwi niya, hindi na niya itinuring na kabisera ang Moscow. Doon nagsisimula ang pag-aaklas. Kung walang magbago, maaaring magising ang Moscow na unti-unti nang nawawala ang imperyo nito. Ang lahat ng galit na ito ay hindi basta-basta na lang lumitaw. Ito ay mga alinggaw-ngaw ng daan-daang taon ng kontrol ng isang imperyo na hindi talaga natapos. Para maintindihan kung bakit patuloy na nahahati ang Russia, kailangan mong balikan pa ang nakaraan. Hindi lang kay Putin o kahit kay Stalin, kundi sa sandaling nagpasya ang Moscow na isinilang ito para mamuno. Mula sa maliit at malamig na prinsipalidad, lumago ito dahil sa ambisyon, paranoia at kalupitan. Hindi lang sinakop ng Russia ang mga kalapit bansa, nilamon pa niya ang mga ito. Isinama ang mga Tatar, Chechen, Buryat, Yakut at iba pa sa ilalim ng proteksyon. Kahit nasusunog ang mga bayan at nawawala ang mga wika, ang pananakop ay hindi lang sa lupa, kundi pati sa pagpilit na mapasama at baguhin ang pagkakakilanlan ng lahat sa mundong Ruso. Bawat pananakop ay nag-iwan ng pilat. Hindi nakalimot ang Tatar at Bashkir sa nawala nilang mga kanate. Laging may digmaan sa Caucasus. Sa Siberia, napasama ang mga katutubo sa imperyo sa ngalan ng sibilisasyon na parang pagkaalipin. Namuno ang Rusya gamit ang takot, hindi tiwala, at laging nagbabantay sa pag-aaklas. Hindi lang kasakiman ang dahilan ng pagpapalawak, kundi takot din. Kung hindi kikilos, baka masakop ang Rusya. Hinubog ng heograpiya ang ganitong pag-iisip dahil sa walang katapusang kapatagan, kawalan ng hangganan, at mga kaaway sa paligid. Para makaramdam ng kalikasan, naramdaman ng imperyo na kailangan nitong patuloy na sumulong. Pagsapit ng ika-19 na siglo, ang ganitong pakiramdam ng tadhana ay naging isang patakaran. Hindi lang bansa ang pinamunuan ng mga Tsar, kundi pati ang paniniwalang ang Moscow ay pinili ng Diyos upang pag-isahin ang lahat ng Slav. Ang misyong iyon ay may mabigat na kapalit. Milyon-milyon ang nadurog sa ilalim ng imperyo, hanggang sa dumating ang 1,917. Nawala na ang Tsar, pero hindi namatay ang imperyo. Nangako ang Unyong Sobyet ng kalayaan, pero kontrol lang ang ibinigay, at naging sunod-sunuran kay Stalin ang bawat republika. Pinayagan lang ang lokal na wika kung madali, at tinitiyak na sumusunod o nawawala ang mga leader. Takot, hindi pananampalataya ang nagpatibay sa imperyo. Ipinakita ng Unyong Sobyet ang imahe ng pagkakapatiran at pagkakapantay-pantay. Pareho ang tunay na mensahe. Ang pagkakaisa ay pagsunod. Ibinigay ng tao lahat sa estado. Kapalit ay mga slogan lang. Nang tuluyang bumagsak ang Unyong Sobyet noong 1991, hindi nawala ang mga pilat. Nagpalit lang sila ng pangalan. Nakawala ang Ukraine, Georgia at Baltics. Pero maraming maliliit na bansa ang nanatiling nasa loob ng Russia at nagsisilbi pa rin sa mga ambisyon nito. Dumating si Putin na may pangakong katatagan, ngunit nagtayo lang ng tahimik na kaparehong imperyo. Sa kanyang pananaw, pinatunayan ng kaguluhan noong dekada 90 na delikado ang labis na kalayaan. Para ayusin ito, pinatibay niya ang sentralisadong kapangyarihan, binura ang kalayaan ng mga rehiyon, pinalitan ang bandila, at ipinalit ang nasyonalismo sa ideolohiya. Sa dulo, Moscow pa rin ang nangunguna, at sinusundan lang ng mga rehiyon. Ang dating inihahalal na mga gobernador ay itinalaga na ng Moscow at inangkop ang mga lokal na konstitusyon sa batas federal. Natapos ang espesyal na katayuan ng Tartar noong 2000. At 17 tinanggal din ang huling simbolo ng autonomiya nito. Hindi ito bagong rebelyon,
kundi kasaysayan lang na umuulit. Isang imperyo na bumabagsak dahil sa sarili nitong kontradiksyon. Nakakabaliw kapag inuulit ang buhay at tinutukan ang mahahalagang sandali. Kapag sinabi ni Putin na hindi mahahati ang Russia, ang ibig niyang sabihin ay natatakot pa ang mga rehiyon na humiwalay. Ang takot ay nananatili hanggang may mas malakas na sumira rito. At ngayon, iyon ang nangyayari. Ang digmaan sa Ukraine, bumabagsak na ekonomiya, at lumalalang pagsuway ng mga lokal ay yumanig sa pundasyon ng Russian Federation. Ang parehong imperyo na ginugol ang mga siglo sa pagsakop sa iba, ay ngayon ay nahihirapang pigilan ang sarili nitong pagbagsak. Kung gusto mong makita kung gaano kahina ang lahat, tingnan mo lang kung saan ang pinakamalalalim na bitak. Mula Caucasus hanggang nagyayelo ang Arctic, maraming rehiyon ang hindi mapakali, galit, at sawang-sawa sa pagbaliwala ng Moscow. Simulan natin sa Hilagang Caucasus. Kilala ang Chechnya at may dahilan ito. Matapos ang dalawang digmaan, parang sariling kaharian na ito ni Ramzan Kadyrov. Nalantaran ang suporta kay Putin habang lihim na itinatayo ang sariling imperyo. Sa papel, tila tapat ang Chechnya, pero palabas lang ito. Sa ilalim, may malalim pa ring hinanakit. Hindi pa naghihilom ang pilat ng digmaan, deportasyon at pagkawasak. Tumahimik lang ang mga ito. Sa tabi lang, mas magulo pa ang Dagestan. Isa ito sa pinakamahirap na komunidad. May iba't ibang etniko at relihiyon. At maraming pamilyang naulila ng digmaan. Sumiklab ang mga protesta dahil sa galit sa sapilitang pagpapadala sa digmaan at matagal na pagpapabaya. Parehong kwento ang hinaharap ng Ingushetia at Kabardino-Balkaria, kawalan ng tiwala sa Moscow, pagkadismaya, at paniniwalang naaalala lang sila ng Kremlin kapag kailangan ng sundalo. Lumipat ka sa Hilaga at makikita mo ang ibang uri ng tensyon sa Volga-Ural. Dating ipinagmamalaki ang Tardistan bilang simbolo ng autonomiya. May sariling konstitusyon, wika, karapatan, at natatanging kasunduan sa Moscow na nagbigay ng tunay na kalayaan. Ngunit natapos ang lahat ng iyon noong 2017 nang bawiin ni Putin ang mga karapatang iyon. Sunod ang Bashkortostan na nagpakita rin ng galit, lalo na noong nakaraang taon nang magkaroon ng malalaking protesta. Pinaghalo ang nasyonalismo, advokasya sa kalikasan, at sentimiento kontra digmaan, kaya nabuo ang kilusang di basta-basta maliitin ng Moscow. Ipinapaalala ng mga lugar na ito sa Kremlin na hindi laging kailangan ng baril ang separatismo. Madalas, sapat na ang pagmamalaki, kultura, at ambisyon para hamunin ang kontrol, gaya ng Siberia sa malayong silangan. Malalawak at sagana sa yaman ang mga rehiyong ito. Ngunit sa kabila ng kanilang kayamanan, kakaunti lang ang hinihiling ng mga lokal kapalit nito. Sa Buryatia, malaki ang epekto ng mobilisasyon. Halos lahat ng matatandang lalaki sa ilang baryo ay nawala. Maraming tumakas sa ibang bansa. Bumuo ng mga grupo ng ipinatapon sa Mongolia at Europa na nagtutulak ng mensaheng laban sa digmaan at pabor sa autonomiya. Ang Yakutia o Sakha ay nasa ibabaw ng ginto at diamante. Pinapanood lang ng mga lokal ang mga dayuhan na kumikita habang sinisira ang kanilang ilog at gubat. Ang Tuva, maliit at karamihan ay hindi Ruso, ay matinding na apektuhan ng mobilisasyon. Mas mabigat ang epekto sa mga pamilya kaysa sa Moscow, at hindi lang mga rehiyon ng Minorya ang nakakaramdam ng pagkabalisa. Ang Chabarovsk at Vladivostok ay mas matapang na ngayon. Tinatanggap ang Siberianong identidad. Ipinagmamalaki at nagtitiwala sa sarili, mas tumutol sa pamumuno mula sa malayo. Pati Arctic at malayong Hilaga ay hindi ligtas. Ang mga katutubong tao tulad ng mga Nenets at mga Chukchi ay nawawalan ng kanilang mga lupain dahil sa mga proyekto ng langis at gas. Nasira ang mga ruta ng kanilang pagpapastol ng mga usa, hindi pinapansin ang kanilang mga karapatan sa pangingisda. At kapag sila ay nagpoprotesta, madalas ay sinusundan ito ng pag-aresto. Bagamat maliit ang mga komunidad na ito, malakas ang kanilang paglaban. Kahit sa pinakamalayo at pinakamalamig na bahagi ng Rusya, sinasabi ng tao na tama na, sobra na. Nandyan din ang Kaliningrad at Karelia. Parehong hiwalay sa heograpiya at kakaiba ang kultura. Ang Kaliningrad ay nasa pagitan ng NATO countries. Mas Europeo ang ugali kaysa Ruso at alam ito ng mga tao. Ang Karelia, malapit sa Finland, ay tumitingin din sa kanluran. Habang pinipigilan ng Moscow ang pagtutol at tumitindi ang pagbabantay, lumalala ang hinanakit habang lumalayo mula sa Kremlin. Unti-unting nawawala ang koneksyon ng tao rito at naiisip nilang mabuhay nang wala ito. Malaki rin ang papel ng relihiyon sa kaguluhan sa Russia, lalo na sa North Caucasus kung saan madalas magbanggaan ang Islam at kontrol ng Moscow. Sa Dagestan at Chechnya, ang pananampalataya ay bahagi na ng pagkatao ng mga tao. Ito ang panangga at tinig nila para sabihing, nandito pa kami,
Kapag tinutuligsa ng lokal na kleriko, ang digmaan ng Moscow sa mosque, nakikinig at mabilis kumalat. Ang kanilang mga salita, di magtatagal. Magkakaroon na ng tao sa kalsada. Samantala, ang simbahang Russian Orthodox ay malapit sa kapangyarihan, kasama ang Kremlin. Kinilalang tunay na pananampalataya, may pondo at legal na proteksyon. Pero para sa mga komunidad ng Muslim, lalo na sa mga sumusubok mamuhay ayon sa sarili nilang tradisyon o batas, ibang-iba ang kwento. Mahigpit ang estado sa kanila. Matagal na itong ginagawa ng Moscow. Nagpapadala ng mga sundalo, nagsasara ng mga paaralang panrelihiyon, at pinatatahimik ang mga leader. Noong 1900 naging sobrang brutal na libo-libo ang napatay. Nag-iwan ng sugat na hanggang ngayon ay hindi pa rin naghihilom. Ang puwersang ganito ay hindi nagdudulot ng katapatan kundi ng galit. Nakikita ng mga tao na niyuyurakan ang kanilang mga paniniwala, habang itinataguyod ang ortodoksiya bilang pambansang relihiyon. Lalong lumalala ang lahat dahil sa pagkakahati ng lungsod at kanayunan. Sa Kazan at Ufa, ginagamit ng kabataang aktivista ang social media para talakayin ang pananampalataya, kultura, at pagpapanatili ng kanilang pagkakakilanlan. Sa mga liblib na baryo na salat sa yaman at sira ang mga paaralan, nakikibahagi ang mga tao sa galit. Para sa kanila, hindi lang ito pagmamalaki kundi pag-survive. Sa mga rehiyong iyon, may pattern na lumalabas. Mayaman sila sa kultura at likas na yaman, kaya nagkakaroon sila ng pagkabalisa. Naranasan nila ang pagsupil sa kultura, ekonomiya, relihiyon, at hindi patas na pagkalugi sa militar. Iba-ibang paraan ng protesta, maingay man o tahimik. Pareho lang ng nararamdaman, pagkabigo at pagod. Ang kontrol ng Kremlin ay ramdam na mabigat, malayo, at hindi karapat-dapat. Iyan ang dahilan kung bakit napakadelikado ng sandaling ito para sa Moscow. Sa papel, nagkakaisa ang bansa, pero may matinding pressure sa ilalim. Pinaghalong pagmamalaki sa kultura, dismaya sa ekonomiya, at mga nawalang buhay ang bumubuo ng malakas na puwersa. Kung tama ang pagkakataon at may tamang mitya, ang mga bitak na iyon ay maaaring lumaki pa at maging isang bagay na baka hindi na makontrol ng Kremlin. At habang nagkakandara pa ang Rusya, na pagsama-samahin ang mga piraso nito, may isang bansang matamang nagmamasid, ang China. Dahil ang nangyayari sa Rusya ngayon ay ang bangungot na gustong iwasan ng Beijing bukas. Tulad ng Moscow, namumuno rin ang China sa mga rehiyon gaya ng Xinjiang at Tibet, at nakakaranas ng parehong tensyon sa kultura at yaman. Ang mga pagsubok ng Rusya ay maliit lamang na sumasalamin sa mga hamon na alam ng Beijing, at nagsisilbing babala kung ano ang mangyayari kapag hinayaan ang galit na mamuo ng matagal. Pareho silang may sinusunod na paraan. Humihingi ang Moscow ng katapatan sa mga Tatar, Buryat at Chechen. Itinutulak ang isang Russian identity at isinasantabi ang lokal na wika at tradisyon. Ganoon din ang ginagawa ng China. Itinatampok ang kultura ng Han Chinese kaysa sa mga Uyghur, Tibetan at Mongol. Mahigpit na ipinapatupad ng paaralan at media ang isang kwento o pananaw. Tulad ng Yakutia sa Xinjiang, yumayaman ang Beijing sa rare earth minerals at bulak. Pero kaunti lang ang napapala ng mga lokal. Marurumi ang ilog, lantad ang lupa, at ramdam ng mga tao na ginagawang kolonya ng kabisera ang kanilang lugar. Malapit sa puso ng China, ang kaguluhan sa Russia, lalo na sa Siberia at malayong silangan, kung saan may malaking puhunan ang mga kumpanyang Chino sa langis, gas, at troso. Kung bibitaw ang Moscow, baka makuha ng Beijing ang mas maraming yaman. Ngunit ito'y delikadong sugal. Maaaring mahikayat ang katulad na pagsuway sa mga bayang hangganan ng China kung magkawatak-watak ang Russia. Ang kabataan sa Xinjiang at Bashkortostan ay gamit ang social media para ibahagi hinaing at iugnay lokal na laban sa pandaigdigang ideya. Kapag naging viral ang protesta sa Dagestan, umaabot ito hindi lang sa Siberia kundi pati kay Odomchi. Alam ng Beijing na ang pagsupil sa kultura o ang pagwawalang bahala sa hirap sa ekonomiya, gaya ng ginawa ng Moscow, ay maaaring bumalik sa kanila. Ang digmaan ng Russia sa Ukraine ay sumira sa ekonomiya at nagdulot ng galit sa mga rehiyon. Walang digmaan sa China, pero nararanasan nito ang tumitinding pressure sa mga rehiyon, kung saan ang mahigpit na pagbabantay at sapilitang pag-aangkop ay nagdudulot ng tahimik na pagkainis. Kung mabasag ang federasyon ng Russia, maaaring lumaganap ang mapanganib na ideya sa gilid ng China, kung saan tinatanong ng mga tao kung bakit isinusuko ang kanilang yaman at pagkakakilanlan para sa sentro. Para sa China, ang krisis ng Russia ay parehong aral at oportunidad. Natututo ang Beijing na ang takot at kontrol ay pansamantala lang na nagdudugtong sa isang imperyo. Nakikita rin nito ang tsansang palawakin ang impluensya, lalo na sa silangang Russia na mayaman sa likas yaman kung lalong hihina ang kontrol ng Moscow. Ang hamon ay balanse. Labis na kaguluhan ay maaaring magdulot ng kawalang tatag sa China.
pati na ang mga refugee o pagkalat ng gulo. Ang paghihirap ng Russia ay paalala na ang mga imperyo na itinayo sa pagsasamantala at pagbura, maging sa Moscow o sa Beijing, ay hindi kailanman kasing tibay ng kanilang inaakala. Kaya ano ang mangyayari kung patuloy na lumalawak ang mga bitak? Hindi lang iisa ang katapusan dito, frankly, marami, at wala sa mga ito ang mukhang mapayapa. Isang posibilidad ay kontroladong pagkakawatak-watak, kung saan hindi pa humihiling ng ganap na kalayaan ang mga rehiyon. Gusto nila ng patas na pagtrato, kontrol sa budget, sariling paaralan na nagtuturo ng wika, at batas na ayon sa kanilang kultura. Matagal nang naglalakad sa linya na ito ang Tartarsan. Maingat, mayabang ngunit praktikal. Isa pang halimbawa ang Rashkodostan, kung saan ang sentimiento laban sa digmaan, aktivismo sa kapaligiran, at muling pagbuhay ng kultura ay bumubuo ng malakas na tinig sa rehiyon. Tuloy-tuloy ang lumalaking tensyon, lalo na kapag hindi pinapansin ng Kremlin at nagkakaroon ng protesta. Siksik sa update ang Telegram channel. Tinutulungan ng mga komunidad sa abroad ang pagpapalaganap ng balita. May mga inaaresto pa rin, pero lalo nitong pinatatatag ang kilusan. Ang dating lokal na kahilingan ay naging kampanya, petisyon, at referendum na hirap kontrolin ng Moscow. Bihirang manatiling maayos ang kontroladong pagkakawatak-watak. Kapag may isang rehiyon na nagtagumpay sa karapatan sa wika, may isa pang humihingi ng bahagi sa kita ng langis at gas. At may isa pa na gustong hindi isama ang kanilang mga kabataang lalaki sa susunod na yugto ng mobilisasyon. Bawat tagumpay ay nagbibigay inspirasyon sa kasunod. Sa papel, buo pa rin ang Federasyon ng Moscow, ngunit sa realidad, nawawala na ang pagkakaisa. Dati, parang isang bansa, pero ngayon mistulang magkakahiwalay na teritoryong gustong kumawala. May mas magulong senaryo pa. Isang magulong paghihiwalay, bangungot ng Moscow. Pwedeng mangyari ito kung tumagal pa ang digmaan, bumagsak ang ekonomiya, o nagkulang sa liderato matapos si Putin. Bigla na lang hindi na makontrol ng sentro ang lahat. Sabay-sabay magdedeklara ng kalayaan ang ilang rehiyon at bumuo ng milisya para protektahan ang komunidad. May mga lumalapit sa kanluran para sa pagkilala at sa China o Turkey para sa suporta. Maaaring ipaglaban ng Siberia ang identidad nito, habang ang Arctic at malayong silangan ay nagiging labanan para sa yaman at impluensya. Sa kaguluhan, bumagsak ang araw-araw na buhay. Humihinto ang operasyon ng kalsada, riles, pagkain, gamot, pati ospital at paaralan. Nahihirapan ang mga lungsod sa pagkain at nagiging tensyonado ang mga hangganan. Ang Arctic, na puno ng langis at gas, ay posibleng maging lugar ng labanan ng mga lokal tapat sa Kremlin at dayuhang kapangyarihan para sa kontrol. Hindi lang sa Rusya mararamdaman ang epekto nito, kundi pati sa Europa, China, at mga bansang konektado sa kalakalan ng Rusya. May ikatlong landas na tila kalmado, pero delikado rin tulad ng nagyelong imperyo. Buhay pa ang Rusya, pero wala ng pagkakaisa. Umasa ang Kremlin sa propaganda, malaking gastos sa militar, at mahigpit na pagpapatrolya ng pulisya para mapanatili ang kaayusan. Mukhang matatag ang bansa, pero lumalalim ang hinanakit. May titulo ang lokal na pinuno, pero walang tunay na kapangyarihan. Laging may protesta, tahimik lang. Maghahanap ang kabataan ng pag-asa sa ibang bansa. Hindi sa Moscow. Ang estado ay parang nagyelong ilog. Matatag sa ibabaw ngunit magulo sa ilalim. Tema ng senaryong ito. Pwedeng pilitin ang pagsunod, hindi ang katapatan. Maraming babala mula sa kasaysayan. Ipinakita ng Chechnya noong 1990s kung paano ang maliit na labanan ay lumala at naging digmaan. Ipinakita ng pagbagsak ng Unyong Sobyet na kahit matatag ang estado, pwede itong biglang mabuwag. Alam ng Moscow ang mga aral na ito, pero hindi ibig sabihin ay ligtas sila. Hindi eksaktong nauulit ang kasaysayan. Lumalala ang presyon hanggang sa sumabog ito. May isang katotohanang nangingibabaw dito. Ang Rusya ay parang pressure cooker na hindi tatagal. Mukhang malakas ang Moscow, pero karamihan dito ay palabas lang, lalo pang umiinit dahil sa paghihigpit. Ang mga konektadong kabataan ay mulat sa lagpas Moscow, at ang mga napuputol na ugnayan ay mas mabilis kumalat. Parang imperyo ang Rusya na nasa bingit, kontroladong watak-watak, magulong pagkahiwalay, o nagyelong imperyo. Wala sa mga ito ang magdudulot ng katatagan. Matagal nang ginamit ng Kremlin ang takot, pagsasamantala, at propaganda para mapanatili ang bansa. Nawawalan ng bisa ang mga kasangkapan at maaaring magbago ng mapa para sa susunod na henerasyon ang mga epekto nito. Pero mahalagang tandaan na hindi lahat ng rehiyon ay gustong tuluyang humiwalay. May ilan na inuuna ang respeto, impluensya, o seguridad ng kanilang kultura kaysa sa ganap na kalayaan. Hindi lang laging tungkol sa bagong watawat o hangganan ang separatismo. Para sa iba, ito ay tungkol sa pagmamalaki at pagpapanatili ng wika, tradisyon, o karapatang magpasya para sa kinabukasan, gaya ni Tardistan. Matagal nang naglalakad sa maingat na linya
ang republika na ito. Ipinagmamalaki ng mga tao ang kanilang pamana bilang mga Turkic, ang kanilang wika, at ang kanilang kasaysayan bilang isang makapangyarihang kanite noong mga nakaraang siglo. Ipinaglalaban nila ang mas malaking kontrol sa kanilang budget at mga paaralan. Pero praktikal sila. Gusto nila ng mas magandang kasunduan sa loob ng Russia. Hindi ang tuluyang paghiwalay dito. Nakikipagnegosasyon ang mga pinuno ng Tardistan sa Moscow para mapanatili ang kapayapaan, binabalanse ang kultura at katapatan. Tahimik ang kanilang pagtulak para sa autonomiya, hindi malakas na panawagan para sa kalayaan. Ngayon, ihambing mo iyan sa Dagestan. Sa ibaba ng North Caucasus, mas mainit at mas magulo ang sitwasyon. Binubuo ang Dagestan ng maraming etnikong grupo na may kanya-kanyang wika at tradisyon. At matagal na silang di pinapansin ng Moscow. Dagdag pa dyan ang galit dahil sa pilitang pagpapadala ng kanilang mga anak sa isang digmaan na hindi nila sinusuportahan. Kaya't nagiging mas magulo at delikado ang sitwasyon. Ang protesta, hindi lang sa wika o budget, kundi pati sa kaligtasan. Nababarahan ang kalsada, nagsasalita ang pari, at umiiwas sa draft ang maraming kabataang lalaki. Madaling maintindihan kung bakit kapag parang kolonya ang tahanan at parang pambalas sa kanyon ang tao, mabilis maubos ang pasensya. Iba ang kaguluhan sa Dagestan kumpara sa maingat na hakbang sa Tardistan. Mas biglaan at ukol sa pagkalas sa Moscow. Mahalaga ang mga pagkakaibang ito kapag humina ang kontrol ng Moscow. Iba't ibang uri ng pag-aaklas ang nasasaksihan ng mundo. Mga kilusang may kanya-kanyang panganib at oportunidad. Kaya napapansin na ito ng China, European Union at Turkey. Pag-uusapan natin ito mamaya. Hindi lang etnikong republika ang tumututol sa kontrol ng Moscow, pati sa mga lungsod at rehiyong karamihan ay etnikong Ruso. Nagbabago na ang sitwasyon. Ang mga lugar gaya ng Khabarovsk at Vladivostok na malayo sa Kremlin ay natututo ng magsalita para sa sarili nila. Hindi dahil sa pagmamalaki, kundi dahil sa pakiramdam ng hindi pinapansin. Hindi ito tungkol sa bagong watawat o wika, kundi sa katarungan, kaligtasan, at paniniwalang tinitingnan lang sila ng Moscow bilang malalayong outpost. Tingnan mo ang Khabarovsk, lungsod sa malayong silangan ng Russia, halos pinakamalayo mula Moscow nang hindi lumalampas sa hangganan. Noong 2020 inaresto ng Kremlin si Sergei Frugal, ang tanyag na gobernador, sa mga kasong tinawag ng marami na peke. Si Virgal ay hindi lang politiko, kundi lokal na bayani. Nagbawas ng gastos, nag-ayos ng kalsada, at naging boses ng matagal ng napapabayaan na rehiyon. Ang pagkakaaresto niya ay parang pagdura ng Moscow sa kanilang mga mukha. Sa ilang linggo, libo-libo ang nagprotesta sa kalsada, nagwagayway ng bandila ng rehiyon, at humiling ng lokal na pamahalaan. Umaabot sa 50,000 ang tao sa gabi, halos kasing dami ng 60,000 populasyon ng lungsod. Ayaw man nila ng kalayaan, pero pagod na silang pinipili ng Moscow ang kanilang mga leader. Parang magulang na pumipili ng damit ng bata. Humina ang protesta dahil sa pag-aresto at lamig, pero nanatili ang galit. Noong 2024 may mga maliit na rally laban sa pagtaas ng gasolina na inorganisa sa Telegram at VK. Patunay na buhay pa ang diwa ng Khabarovsk. Ngayon, lantad nang ipinagmamalaki ng mga taga rito ang malayong silangan na nagsasabing kaya nilang umunlad ng hindi nakadepende sa Moscow. Ito ang Vladivostok, pantalan ng Russia sa Pasipiko na mas malapit sa Tokyo kaysa Kremlin. Itinuturing ng lungsod na ito ang sarili bilang kabisera ng malayong silangan. At hindi ito basta kayabangan dahil sa abalang pantalan at rutang pangkalakalan, mas konektado ang Vladivostok sa Asia kaysa sa Moscow. Kaya parang ibang mundo ito, pero hindi madali ang buhay dito. Ang pangingisda, na pangunahing kabuhayan ng mga lokal, ay nahihirapan dahil sa mga regulasyong pumapabor sa malalaking kumpanya na konektado sa mga tao sa loob ng Kremlin. Noong 2023 nagprotesta ang mga mangingisda dahil sa bagong kota na nagdulot ng kakulangan ng pagkain sa mga pamilya. Habang lumalaki ang kita ng elite sa Moscow, hindi nakatulong ang pagtaas ng presyo ng gasolina sa malayong silangan dahil hindi tumaas ang sahod. Mas mababa ng halos kalahati ang sahod ng manggagawa sa Vladivostok kumpara sa Moscow. Kaya tumitindi ang tensyon. Maliit pero matitinding mga demonstrasyon ang sumiklab mula noon. Kadalasan ay ibinabahagi online gamit ang mga hashtag tulad ng hashtag Far East First. Hindi ito etnikong pag-aalsa gaya ng sa Dagestan, kundi tungkol ito sa isang rehiyong sawang tratuhing parang kolonya. Kinukuha ang yaman nito sa kanluran. Habang nasisira ang kalsada at nawawala ang trabaho, mapapansin na ang galit sa mga lugar na ito ay tulad ng sa mga etnikong republika, pero iba ang anyo. Sa Khabarovsk at Vladivostok, hindi mahalaga ang wika o pinagmulan, kundi ang mapakinggan ang kanilang tinig. Ramdam ng mga rehiyon ang bigat ng Moscow na walang pagkakataong magsalita. Nakikita nila na ang buwis at yaman nila ay napupunta sa kabisera at mga elitista, habang natatabunan ang tinig nila ng pamahalaang malayo. Hindi na nakapagtataka na nagtatanong sila, bakit pa natin kailangan ng Moscow? Ipinapakita ng tanong na iyan
na lumalabas na sa dating tapat na lungsod kung gaano kalawak ang pagkalat ng bitak sa Russia. Sa pagbukas mo ng mga pahina, makikita mong ang problema sa pundasyon ng Russia ay hindi lang dulot ng mga galit na rehiyon o naghihirap na ekonomiya. Kaugnay ito sa nangyayari sa itaas. Sa Kremlin, mahigit 2 dekada nang namumuno si Putin at halos lahat ng mahahalagang desisyon ay personal niyang pinagdedesisyunan. Hindi siya mananatili roon habang buhay at nagsisimula na ang gulo sa tanong kung sino ang susunod. Dahil walang malinaw na tagapagmana, ang mga elite ng Russia, kabilang ang mga oligarko, mga pinuno ng seguridad at mga lokal na boss ay tahimik na nag-uunahan para sa impluwensya. Maaaring baguhin ng labanan sa kapangyarihan ang lahat para sa mga rehiyong lumalaban sa Moscow. Ngayon, si Putin lang ang nagbubuklod sa sistema, ngunit marupok ito. Kung magbitiw siya o may mangyari, ang pagpili ng kapalit ay maaaring maghati sa atensyon ng Kremlin. Maaaring itulak ng ilang elitista ang mas mahigpit na kontrol sa mga rehiyon tulad ng Dagestan at Tardistan. Magpadala ng dagdag na tropa o higpitan ang mga batas. Maaaring gamitin ito ng iba para paluwagin ang kontrol o magbigay ng lokal na budget at konsesyon sa wika upang pakalmahin ang kaguluhan. Ngunit mananatiling maingay ang mga rehiyon. Maaaring magdulot ang abalang Moscow ng pagkakataon sa Bashkortostan at Yakutsia na humiling ng mas malaking autonomiya o tuluyang humiwalay. At nakakatuwang isipin, nagsisimula ng lumitaw ang mga tunggalian sa pagitan ng mga elite. Ang mga pinuno ng seguridad sa Federal Security Service ay gusto ng mas mahigpit na kontrol at pagmamanman, habang ang ilang mga gobernador at negosyanteng tycoon ay nagtutulak ng mga kasunduan na nagpapanatili ng katapatan ng mga rehiyon, ngunit nagbibigay sa kanila ng mas malaking kapangyarihan. Noong 2024 kumalat ang tensyon sa pagitan ng panloob na bilog ng Moscow at mga leader ng rehiyon tulad ng gobernador ng Tatarstan dahil sa issue sa budget. Lalong lumalalim ang mga hidwaan na ito at napapansin na ito ng mga rehiyon. Alam ng mga rehiyon ng Rusya na ang watak-watak na bahay ay di magtatagal. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Hindi lang nanonood ang Moscow habang tumitindi ang hidwaan. Matindi ang pagsisikap ng Moscow panatilihin ang kaayusan sa mga rehiyon gamit ang iba't ibang estratehiya ng Kremlin. Hindi lang pulis o propaganda. Sa dekada, pinapabuti nila ito. At madalas nilang kinukuha ang lokal na leader sa panig nila. Sa mga lugar tulad ng Tartarsk, kung saan mataas ang pride sa kultura, pinipili ng Moscow ang mga makapangyarihang leader, negosyante, relihiyoso, o politiko, at kinukuha sa kanilang panig. Nakakakuha ang mga elitista ng kontrata, pabor sa politika, o titulo kapalit ng katapatan ng kanilang komunidad. Tingnan mo si Ramzan Kadyrov ng Chechnya. Nagtayo siya ng imperyo gamit ang pondong mula Moscow. Ipinagmamalaki ang pagiging tapat kay Putin at pinatakbo ang rehiyon na parang sariling kaharian. Kasunduan ito kung saan may kapangyarihan si Kadyrov at katatagan ng Moscow, pero parang naglalakad sa alambre. Kapag tumigil ang pera o humina ang katapatan, mabilis mawawala ang katatagan. Dahil sa Ukraine, na kumukonsumo sa yaman ng Russia, posibleng maputol agad ang daloy ng pera. May ekonomikong insentibo rin. Alam ng Kremlin na galit ay kadalasang dulot ng kahirapan kaya't nag-aalok ito ng pamumuhunan para patahimikin ang mga magulong rehiyon. Sa Bashkortostan, matapos ang protesta noong nakaraang taon, nagmadali ang Moscow maglaan ng pondo para sa mga bagong paaralan at kalsada na tila pagbili ng mabuting loob ng mga tao. Naranasan din ng Yakutia ang katulad na hakbang noong 2000 at 24 kung saan nagkaroon ng kaunting pagtaas sa bahagi ng lokal na budget mula sa kita sa mga diamante. Hindi sapat para malutas ang kahirapan, pero sapat lang para patahimikin ang pinakamalalakas na kritiko. Hindi ito engrandeng kilos, kundi kalkuladong suhol para maiwasan ang protesta. Ang problema, kapag huminto ang pera, mas malakas ang galit ng mga tao kaysa dati. Ginagamit din ng Moscow ang kultura bilang panabla. Pero delikado ito. Sa ibang rehiyon, pinapayagan lang ang kaunting konsesyon gaya ng pagtuturo ng wikang Tartar ng ilang oras sa paaralan para mabawasan ang tensyon. Pero hindi binibigyan ng totoong kapangyarihan. Ginagamit ito para magmukhang mapagbigay pero kontrolado pa rin ang lahat. Kapag di gumana, nananakot ang Kremlin. Humihigpit ang bantay. May misteryosong pagbisita ang mga aktivista mula security service. At mas pinalalakas ng lokal na media ang naratibo ng Moscow. Sa Dagestan, habang may protesta, binahan ng gobyerno ang social media ng pro-Russia na mensahe at palihim na inaaresto ang mga influencer na salungat sa kanila. Ito ay kombinasyon ng pang-aakit at pananakot para mapanatili ang pagsunod ng mga rehiyon at buo ang federasyon. Nagsisimulang mawala
ang bisa ng mga taktikang ito. Limitado ang kontrol ng elitista kapag nagluluksa ang mga baryo sa mga nawalang anak na lalaki. Walang bisa ang ekonomikong suhol kung kulang pa rin ang gamot sa ospital. At walang saysay ang kultural na konsesyon kung nariyan pa rin ang bota ng Moscow. Nagmamadali ang Kremlin, pero bawat galaw nila ay nagdudulot ng bagong bitak habang tinatakpan ang luma. Ngayon, ang mga problema ng Rusya ay hindi lang alalahanin ng Kremlin, kundi napapansin din sa buong mundo. Habang lumalaban ang mga rehiyon ng Rusya sa kontrol ng Moscow, hindi lang sa loob ng bansa nararamdaman ang mga epekto nito, kundi umaabot din ang pansin ng buong mundo. Pinagmamasdan ng ibang kapangyarihan sa Europa at Asya ang sitwasyon at nagsisimulang maghanda upang makinabang sa kahinaan ng Rusya. Napag-usapan na natin ang tungkol sa China at kung ano ang maaaring mapakinabangan nito, pati na rin ang mga maaaring mawala sa kanila kung bumagsak ang Rusya. Hindi lang China ang interesado rito. Nag-aalala din ang Europa. Umaasa ang European Union sa gas at langis ng Rusya. Kaya posibleng tumaas ang presyo ng enerhiya sa Alemanya o Polonya kung bumagsak ang federasyon. May ilang bansa sa Europa na posibleng palihim, suportahan ang Kaliningrad sa pagitan ng mga kaalyado ng NATO para sa kalamangan. Ngunit ang magulong Rusya ay nagdudulot ng panganib na kumalat ang mga refugee at labanan sa mga hangganan. Tinututukan ng Turkey ang mga rehiyong Turkic sa Rusya gaya ng Tardistan at Bashkortostan dahil sa magkaparehong wika at pamana. Tahimik na pinapalakas ng angkada ang mga programang pangkultura. Pinopondohan ang mga paaralan ng wika at mga pista upang patibayin ang ugnayan sa mga komunidad na ito. Nag-aalok din ito ng diplomatikong suporta, tumatanggap ng mga aktivistang nasa pagpapatapon at inilalantad ang kanilang mga hinaing sa mga pandaigdigang forum. Hindi lang ito basta kabutihang loob. Nakikita ng Turkya ang pagkakataon na palawakin ang impluensya nito sa isang naghahating Rusya. Pero isang delikadong hakbang ito. Nag-iingat ang Ankara sa pag-udyok ng kaguluhan na pwedeng magdulot ng tensyon sa maselang rehiyon ng Turkya. Habang nais pa rin nitong gumanap ng mas malaking papel sa mundo, maaaring baguhin ng krisis sa Rusya ang mundo, habang sinusuri ng China, Europa, at Turkya ang benepisyo at panganib ng pagkawatak-watak ng bansa. Malaki ang nakataya sa sayaw na ito. Ngunit sa huli, iisa pa rin ang aral ng kasaysayan. Kapag pinipigil ang kultura, sinasamantala ang yaman, at hinihingi ang katapatan ng di makatarungan, nagiging di maiiwasan ang pag-aaklas. Kayang bilhin ng takot ang oras, pero di ang katapatan. Kayang patahimikin ng estado ang tutol, pero di kaya burahin ang galit. Ang natitira ay federasyon na buo sa labas, pero unti-unting gumuho sa loob. Sa puntong ito, mas mabilis na lumalaganap ang mga bitak kaysa kayang pigilan ng Moscow. Ang tanong ay hindi kung darating ang pagsingil, kundi kailan at sa anong anyo. Malamang napansin mo na rin ito. Pero tuwing sinusubukan naming ipakita sa iyo kung ano talaga ang nangyayari sa harapan ng digmaan na ito, dinidemonetize ng YouTube ang video o kaya naman ay tuluyan itong binablock. Tinanggal namin ang ilang video dahil nagpapakita ito ng katotohanan. Hindi propaganda o pekeng clip, kundi beripikadong footage na sinuri ng mga totoong veterano. Samantala, ang mainstream media na nagsasabing maluwag halaga ang transparency ay hindi ipinapakita kung ano talaga ang ginagawa ng mga missile ng Russia sa mga lungsod ng Ukraine. Ginawa ko ang Basics Insider, ang sariling plataforma natin na independyente sa YouTube at walang sensuri. Dito namin pinapakita ang videos mula sa frontlines, pagsusuri ng mga veterano, at ulat na wala sa mainstream news. Hindi mahalaga ang dami ng clicks o views. Ang mahalaga ay maitala ang katotohanan bago ito matabunan na ng algorithm at politika. Ang dahilan ng pagpapatakbo namin ng website na ito ay dahil sa inyo, mga tagahanga, manonood, at tunay na nagmamalasakit. Wala kaming sponsor o korporasyon, suportan nyo lang ang meron kami. Kung naniniwala ka sa independenteng pamamahayag at gusto mong malaman ang totoo, bisitahin mo ang basicsinsider.com ngayon. I-click ang link sa description o iscan ang QR code sa screen mo. Ang digmaan ay hindi lang sa labanan, kundi pati para sa katotohanan.